importante sa ating mga tao, siyempre, ekonomiya, di ba? Yes, Pwede ba naman yes. puro politika, wala ka nang makain? Tama, tama. Yun. Yun, importante mga kababayan. Ito talagang ekonomiya natin. Itong politika natin, parang nasubraan nata. Alam mo natin ang pangyayari dyan sa Senate. Naku po mga kababayan. Hintayin natin kung anong talagang totoong mangyayari dyan. Nakabuo naman sila siguro ng bagong 13 dahil may bagong bumabalimbing at may iba tumatawag na Judas, may iba tumatawag na kung ano-ano naman lang. Hindi natin alam, pero higit sa lahat mga kababayan, ito talagang ekonomiya, itong tutukan natin din. Itong ekonomiya, ito ang kabuhayan natin. Nako. Dito tayo sa ekonomiya mga kababayan, dito kinuha natin kung paano natin ipangtustos doon sa pamilya natin. Paano tayo kumukuha ng pera para pambayad sa tuition sa mga anak natin na pinapaaral. Nako. At higit sa lahat mga kababayan, itong pangaraw-araw natin, yung pagkain, pinaka-importante. Dahil alam mo natin dito mga kababayan, kahit walang ulam, masiguro lang natin ang bigas. At ang bigas na inaasam-asam, na pinapangako na tag 20 pesos per kilo. Wala na po. Ito po, tunghayan mo natin itong topic ngayong araw dito kay Attorney Topacio, itong idol ko na attorney talaga. Nako po, marami tayong matutunan at malalaman dito mga kababayan. Ito na po. 6 na bilyong pisong industriya na wala. 600 tao daw ang mawawala ng trabaho sa Negros Occidental. 600 tao, 600 people, 600 persons. Biro mo, halimbawa na lang, sa bawat pamilya, isa lang ang nagtatrabaho dyan. Sabihin lang natin, sa bawat pamilya, isa lang nagtatrabaho dyan. Biro mo, 600 families. Ito hindi natin ito tinatawanan itong mga nangyayari. Tatawanan lang natin itong problema na kinakaharap natin mga kababayan. Paano po nawalan ng trabaho? Paano po? Ano pong dahilan? Bakit nawalan sila ng trabaho? Hala. O anong gagawin natin ngayong mahina ang ekonomiya at ninakaw na ng ating mga politiko yung flood control, wala na tayo masubsidize. Anong ibibigay mong kabuhayan sa mga yan ngayong mahina? Bagsak ang ating employment. Okay. Nako, dito natin makikita mga kababayan kung ang kanilang ayuda system ay mag-survive ba? Nahirapan nga sila doon pag-subsidize doon sa yung pag-angat ng oil natin. At ngayon, ginawa na nilang institusyon itong pagbibigay ng mga ayuda. Dito sa 600 na katao na nawalan ng trabaho, paano yun? Paano yun? Ikikwento lang natin itong mga programa umano ng gobyerno. Naku po, wala po. Employment po natin ay napakababa. O eto pa ha. Ngayong nawala na tayo. Mababa pag employment, may nawalan pa ng trabaho. Okay lang mababa sana. Yung mababa lang, andyan lang ang na-label. Nababa pa nga, nadagdagan pa. Ang tanong ko dito mga kababayan, antayin natin ano kayang solusyon ng gobyerno, ano kayang maitutulong ng gobyerno. Sa bagay, yung mga taong nawalan ng trabaho, hindi yun mawala ng pag-asa. Dumadaing lang yun na ang hirap ng buhay, pero hindi yung pwede matulog na hindi kumakain. Maghanap talaga ng paraan yun yung mga tao. Ngayon, ang tanong natin dito mga kababayan, ano kayong makikita ang solusyon ng ating gobyerno maliban sa ayuda? Dahil yung ayuda, ano man lang yun, halimbawa sa isang taon, 2 beses. Oh.
O idagdag natin yung beneficiaries doon sa mga programa sa ayuda na hanggang ngayon walang nag-graduate. Nako. Tayo ng export na gagawa ng dolyar. Yeah. Ano? Mm. Nagkaroon pa tayo ng kwan. Nagkaroon pa tayo ng problema. Ha? Ano yun? Yung ating dolyar pala ay napakababa na. Wala na. Oo, Bagsak mabigat. na. Ito ha, ito ang datos. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lamang po ito. Okay. Oh. Ito. Ang ating dollar reserves ay pinakamababa ngayon. Ha? In 16 months. Ibig sabihin, nauubos ang ating mga dolyar. Nako. Anong dahilan? Bakit naubos? Attorney? Dito po mga kababayan, nakakabahala talaga to. Dahil itong mga ginagamit kasi natin, international, dollar. At alam mo natin, ang mahal ng bili natin ng dollar. Kita nyo, $1, 60 pesos. Biro mo, pag may $1 ka, tatambakan ng ilang pirasong pesos. Hindi na makikita yung $1 tatambakan na 60, makikita mo pa? Napaka mahal pa ng dollar, nawala pa? Anong dahilan? At paano siya nawala? At ang tanong dito mga kababayan, makababalik pa kaya yung nawalang dollar? No sa palagay natin, paano may balik? Marikaber ba? Yung nawalang dollar, marikaber ba sa mga OFW na inaasahan na magpapadala ng mga remittances dyan sa atin sa Pilipinas? Alam mo natin itong OFW, napakalaking tulong mga kababayan dahil dollar ang ano nila eh. Kahit saan dako, converted into dollars, lahat-lahat dumating dyan sa atin, converted into piso. Pero yun lang ang kagandahan dahil karamihan sa pinapadala dyan sa OFW, hindi iniipon, ginagastos. So, nakakatulong din kunti sa ekonomiya natin dahil hindi iniipon yung pera. Dinistribute, pinagbili ng mga kung ano-ano, pagkain, mga gamit, kung ano-ano dyan. Pero ito po, yung gobyerno natin, winaldas itong ating dollar. Ang economic health po ng isang bansa ay base sa dalawa. Aha. Yung dami ng ginto na nasa reserba ng Bangko Sentral. Naku po, ang dami. Di ba bininta nung mga nakaraang taon, bininta yung ginto natin na attorney? Saan yung binta yung amount? Naku po, dito po mga kababayan, biro mo, yung ginto, hindi na yung pamura ng pamura. Pamahal ng pamahal. Bininta yung ginto. Tapos, ang rason nila dati, pagkakaalam ko, bininta nila dahil pababa daw yung presyo. Mahal pa yun. Kaya bininta nila dahil mahal. Yung mga ugok, hindi nila naisip na wala namang ginto na pamura, pamahal talaga na pamahal yon. Parang presyo ng bigas. Walang bigas na pababa yung presyo. Tulad ng oil, walang pababa ng presyo. Kahit kahit lupa sa atin, real estate, walang pababa yung presyo. Pataas. Bakit naisip nila yung ginto? Mahal pa yun, mahal pa. So, ibig sabihin, takot sila na bumaba. So, bininta nila. Ngayon, hindi nila naisip na napakamahal na pala. Makabili pa kaya ulit ang Pilipinas ng ginto? Yun ang tanong. Okay. Kasi lahat po ng bansa may Bangko Sentral. Kaya iba-iba siyempre ang pangalan ng, siyempre iba Central Bank pag Ingles. Apo. Iba Bangko Sentral pag Spanish. Pag Russian, wag nyo na akong Bangko tanongin. Sentral, Tagalog yun. Pag Russian yan, hindi.
Hindi, Spanish. Spanish din. Spanish Okay. yun. Both words are Spanish. Okay. Bangko Yes. Sentral. Oo. At, Tinatagalize lang yung Bangko Sentral. Okay. Oo, Wala tayong sariling wika na bangko. Ginaya lang na doon, ma'am. Yung ginawa ng Tagalog, yung si, pinalitan ng ke. Kaya, dati sa, kung naalala nyo mga kababayan, ito mga kaedad ko, 58. Grade 1 tayo, 70s. 74, 75, yun. Ang alphabet dati, hindi tulad nga niya abakada, ABCD. So, Bangko Sentral, yung bangko, yung ginagamit na letter sa ko is C. Ang Sentral, hindi is ginagamit, C. Yun, pagkakaalam ko. Dati sige. yan, yung Central Bank of the Philippines. Yes. Tinagalog nila Bangko Sentral. But Bangko Sentral, both words are Spanish. Ayan. Oo. Bangko Sentral din yan sa Spanish countries, sa Latin countries na Kastila. Ha? Sa Russia, Bansky Centralski yata. ano naman ang Sa dahilan Germany, nun? Okay. Banken Zentralen. Ayan. Sprangenheiten. Sprangenheiten. Sprocket high talaga. Pero attorney, sa iyong pananaw, ano ba nangyari dyan sa, ano na yan? Sa kaganapan ng dolyares natin, ano nangyari? Hindi nga malaman. Ibig sabihin, mas malaki ang ginagastos natin sa imported kesa sa export. Mas parang sa bahay, mas malaki ang gastos mo kesa sa kinikita mo. Wali. Yun. Pag ganun ng style natin sa panggastos, kahit sinong scholar, sinong pinakamagaling na ekonomista, pag lumampas na sa kita natin, yung ginagastos natin, wala na yun. Halimbawa lang ako, kumikita ako ng 500 pesos per day. Tapos ang kinakailangan ng bahay ko, ang lahat na gastusin is 550 pesos. So, wala akong isakripisyo dyan. Tutugunan ko lahat ng pangangailangan sa bahay, pero ang kinikita ko lang is 500. Tapos ang kailanganan ko is 550 per day. Ang gagawin ko, para makuha ko lahat, yung gusto ko, mangungutang ako ng 50 para idagdag sa 500 ko. Pero pag ang gobyerno natin marunong sana, ito lang ang ano natin kayang-kaya natin. Mas malakas tayo sa importing natin. Kailangan natin yan mag-export din tayo para makabawi naman tayo sa ginagastos natin. Wala walang diskarte, wala Yun ang nangyari. Mas mataas ang gastusin natin sa dollar. Tapos, yung income natin into dollars, maliit. O baka umaasa lang yung gobyerno natin sa may mga remittances, yung mga nagtatrabaho sa labas, yung mga alila doon sa labas. Yung nagpakaalila doon. Magpapadala, pag sahod doon, papadala ng sahod yun. Paggastos sa mga pamilya rito. Baka yun ang iniisip. Hindi lang sila nag-isip na, kailangan natin ng kumikita din ang gobyerno ng dollar. Hinayaan lang yung mga alila. Tulad natin ng OFW, tinatawag nila na mga bayani. May balance of trade deficit tayo. Mas malaki ang inilalabas natin ng bumili ng mga kalakal galing sa ibang bansa kesa yung mga naibebenta natin sa kanila at binabayaran naman tayo ng dolyares. Mahilig kasi sa imported na attorney. Hindi bibili. Local yun. Pangit yun. Hindi maganda. Hindi matibay. Doon tayo sa imported dahil maganda. Matibay. Kaya, ubos.
Dito lang. Ito lang kanya ko mga kababayan. Ito lang po. Itong pinakasimple lang na maintindihan itong mga nakapanood nitong video na tulad ko. Yung naabot natin grade 6 lang. Yun, pagkakaintindi natin. Itong paano lumalaro yung ekonomiya natin. Ito lang, gobyerno to gobyerno. Kailangan yung gobyerno mamalit yung mga tawag natin imported. Anong important na mga gamit natin dyan? Yung pagkain natin, yung mga dilata, galing China. Mga imported na mga noodles, galing China. Imported na mga cake, galing China. Pati nga galunggong, ini-import na natin. Bigas, ini-import na natin dahil wala na tayo. Hindi tayo na makaproduce ng efficient na produce na makasustain sa lahat ng Pilipino. O ano bang produkto natin na pwede natin i-export na para din tayong kumita? Production natin sa coconut, iwan ko ba lang kung mayroon pa ba? Yung mga natural resources natin, yung mga ore, yung minimina galing sa lupa. Ano kaya? Sino kayo nakinabang dyan? Pilipinas ba o negosyante? Tapos, yung Pilipinas, may share lang kunti na tax. Tapos, hindi pa i-declare lahat. Pag ma-declare naman, nanakawin pa yung tax. Yun, buisit talaga. Pag naubos ang dolyares natin, magkakaproblema tayo dahil ang medium of exchange hanggang ngayon, bagamat may sinatawag na BRICS, Opo. ay dollar pa rin. At ito pa, Wala na. Halimbawa, maubusan tayo ng bigas. Naubusan na din tayo ng dollar. Hanggang nga, wala na tayong pambili. Dahil dollar ang ginagamit. Pag wala na tayong dollar, anong ibibili natin? Anong gagamitin natin? Dadali natin si Marcos doon. Sabi na, itong presidente namin, dali namin dyan sa Cambodia, dyan sa Vietnam. Papalitan namin ng bigas. Pwede yun? Hindi. Pira talaga doon, dollar talaga. Hindi pwede kahit presidente pa magpunta doon. Tapos presidente, ikukulong niyo ako dito isang linggo. Kapalit ng isang barkong bigas. Hindi pwede yun. Kailangan bayaran ng dollar. ito pa mabigat. Mhm. Yung ating reserves ng dollar Magkano na? ay, teka, ito ha. Baka sabihin yung gawa-gawa ko lang to ha. Yan. Noong January 2025, Oo. ito ay 104 billion. Yan. Ngunit ngayon, ito ay 103 billion na lamang mula sa 113 billion. Nako. Malaki. Mabigat. Malaki ang Oo. nawala. Mm-mm. Ang galing, no? Ang galing sa ekonomiya ng Pangulo natin. Kaya nga, di tayo magtataka ng Pangulo natin, ang rating niya is 15. Kahit sabihin naman natin na positive, yung 15, mababa pa rin. Lalo na negative 15. Nako po. Pag bumaba ka talaga, kumunoy na talaga yun. Saan ka pa nakakita ng Pangulo na 2 taon pa lang yung kulang sa kanyang panunungkulan, nasa kumunoy na ang kanyang gobyerno. Ang nakabuisit lang dito mga kababayan, kahit nasa kumunoy na, itong mga amoyong na nakapaligid ng ating Pangulo, pumapalakpak pa rin, pinupuri pa rin dahil maganda daw yung ginagawa. Hindi naman sila naniwala, lalo na itong tagapagsalita. Sabi, numero lang yon, kahit saan galing numero na yon. Hindi tulad ng vice presidente kung saan-saan lang nagbakasyon, nagtatrabaho yung presidente natin. Yun ang mga naratibo nilang pinakabuisit. Kita mo yun. Yung sitwasyon at makikita at maririnig at maramdaman ng mga tao, yun ang katotohanan.
Hindi pwede mo puriin natin ang Pilipinas o ang nangulo ng Pilipinas dahil pinakamaganda ang ekonomiya natin dahil nagaharit na halos na naubos ang dollar at bininta yung mga ginto natin. Hindi nila masabi, di ba? Hindi nila masabi. Mabigat. Pati ginto natin, di ba? May mga nagsasabi, bakit daw natin binenta? Bakit binenta? Binenta ba o ninakaw? Binenta. Grabe ka naman, bininta. Yung pinagbinda, pangit naman, magnakaw ka ng gold, naku po. Tapos ibibinta mo lang din, ano na, yung binta, legal. Yung pera, madali lang yung palusot. Likot ng utak mo. Record din naman, kaya ngayon. lang, di ba kine-question nila, bakit binenta ang ginto? Oh. Sabi nila, kasi daw, bumababa yung ginto, binenta natin ng mataas, kinuha natin yung pera, pag mababa, bibili daw tayo. Yun ang storya ng Marcos administration. Oh. Ngunit, hindi, ang tanong, bumaba ba? Ganyan katalino, attorney. Ganyan katalino yung Pangulo natin. Ganyan katalino. Lalo na yung lahat ng mga naamo yung nakapaligid, mga sekretaris dyan sa at executive ngayon. Ako po, saludo ako sa inyo. Napakatalino ninyo. Napakatalino. Ubos yung level sa ano natin, integrity sa ating pinansyal para pambayad natin sa ini-import natin. Ini-import natin. Paano yung pambayad natin sa utak? Sabihin na lang, magbubulong na lang tayo doon sa mga nagpapautang. Hoy, yung mga utang namin doon, uutangin namin sa inyo. Oo, di utang doon. Yung interest natin, yun ang ipamana. Yun na lang pamana doon sa mga anak natin, mga kaapu-apuhan natin. Ito kasing ginagawa natin mga kababayan, kahit ngawa-ngawa lang tayo dito, pinakasimple na bagay na to na ipakita at ipalam natin na alam natin ang sitwasyon ng ating bansa. Kahit anong gagawin nila, pinupuri nila yung Pangulo natin na maganda yung ginagawa, maganda ang ekonomiya. Kahit tapos pag maipit, sabihin pa na, ngayon, hindi naman lang Pilipinas ang nag-crisis sa buong mundo. Crisis nga dahil buong mundo, crisis sila. Crisis sila doon lang sa level na ganyan. Sa atin, lahat na lang. Kahit hindi pa nagka-crisis dito sa ibang bansa, yung magira-gira, sa atin, dati ng krisis. Yung pinaka-krisis, yung pandemic natin, pagkalipas doon, nga 2 taon lang, umalis na si dating Tatay Digong. At least, mailibit ni Marcos kunti. Pero ang nangyari, lalong binaon. Hindi na elevate, nabaon pa niya lalo. Tapos ang nangyari, isisisi niya, dati naman to. Dati na to. Nabulgan yung nakawan nila. Dati na itong nakaw. Dati na to, nakaw. Yung mga bullshit. Napatunayan po na tumaas pa nga ang ginto. Ibig sabihin, nung nagbenta tayo, para kang halimbawa, may lupa ka, binenta mo ng halimbawa 1 bilyon, after 2 months, ang naging halaga 1.2 million, dilugi ka ng 2 bilyon. Binagsak mo Ganun pa po ang ginawa ng presyo. gobyerno natin. Ayun. Ang talino kasi, sino na yung financial advisor? Itong finance secretary dati, naku po, napakatalino yun. Sabi nila, saan lupalop ng buno nag-aaral? Napagagaling daw yun. Ito ang resulta.
Itong resulta mga kababayan sa mga magagaling na mga sekretary ng ating Pangulo. Na itong si Pangulo natin, itong bansagan ko lang itong si Mr. Kamot. Kamot na lang. Ano bang gagawin natin dito? Pag magkwento na naman, pag walang binabasa, parang putol-putol yung signal. Ito pa ang mabigat. Merong nagsasabi na siyempre yan, pagbebenta, may ahente, may kumita pa. Nako, Kaya daw nako. Ito mga kababayan. Nako, relate ako dito eh. Relate ako dito. Yung mga nagdedel ng mga lupa. Pero mo yung nagdedel ng mga lupa, mas malaki pa yung komisyon, mas malaki pa yung kinikita nila kaysa may-ari ng lupa. Baka ito ang nangyari din sa ahente dito sa gold. Ang tanong, sino kayang ahente ng gold? Di kaya isa din sila sa pumirma? Ang likot ng utak mo. Buisit talaga. Kasi may gustong kumita. Ay, grabe kayo, ha? Totoo, tinalakay natin yan, di ba? Opo. Mga few months before. Ang dami pong hindi nakakaalam yan. Baka hindi nyo alam na inuubos. Ha? Ang ating ginto. Mabigat. Nako. Ito talaga, tawa lang to. Hindi natin tinatawanan nga naubos ang ginto natin. Nakakagalit to mga kababayan. Ilang taon yon iniipon yung ginto. Nung naabutan lang itong similya ng magnanakaw, o makatilang talaga ang kamay, bininta. Para bang, halimbawa nasa pamamahay tayo mga kababayan, pag abutan ka ng krisis, pag wala ka ng ibang makikita pa, paikot-ikot ka na lang. Ano bang madampot ko dito sa bahay para ako magkapira? Kukunin mo na lang. Hindi ka na naghanap ng paraan na itong amount na kinakailangan natin, pwede naman itong hindi tayo magbinta ng mga gamit. Makuha lang natin yung ano bang kailangan natin. Pwede ba to direct na pera? Kailangan ba agad ng pera? O kailangan natin yung tulong ng ibang mga tao na para mag-facilitate tayo? Maliban sa mangungutang tayo ng pera, pwede naman tayong mag-angkat lang muna. Pero anong nangyayari? Pera talaga kailangan dahil ang gusto nila pera. Ito talaga mga kababayan, ang analisar ko dito, nakaw to harap-harapan, nakaw na legal. At, Bentang palugi yan, ibig sabihin. bentang palugi. Yan ang Ayun. Nakaw, yung bintang palugi, basta kumikita ka lang. Nakaw nga. Hindi na nila iniisip nga ganan siya ba yung Pilipinas. Ang gusto lang nila kumikita. Gusto nila na pera. So ibig sabihin, nakaw. Nakaw na legal. Sabihin na, ninakaw hindi. Bininta lang namin. Oh, may acknowledgement kami. Oh, may yun ang pera. Oh. Yun ang pera na natanggap ng sa yung ginto, yung pinabila namin ito. Pero sa totoo, nakaw. Hindi natin makikita na, bakit mo nila hindi? Legal to. Legal na nakaw. Yung pamamaraan mga kababayan, na kung pakinggan mo, kung panunuorin mo, hindi naman ninakaw. Trabaho niya yun. Trabaho niya yun dahil may mga dahilan sila. Bakit nila bininta? May dahilan sila. Maliban sa may gustong kumita. No? Opo.
Dalawang dahilan. May paggagastusan sila at may kumikita. Ayon dito sa sinasabi dito ni Attorney Topacio. Bigat nga, oo. Yan, ginto at dolyar, yan ang kumbaga parang buffer natin. Your Apple Watch can track your heartbeat, and your iPhone helps you understand what's Ah. Para sa ating yung mga economic shock, tulad niyang nagkaroon ng biglang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero kasalanan ba yun ng gobyerno o kasalanan ng negosyante? Ay, hindi. Ang may hawak ng dolyar ay gobyerno. Oh. Yun ang gobyerno. Ayun ang gobyerno. Kung ano mangyari yan sa dolyar at saka sa gold, wala kang masisising ibang tao, gobyerno. At sino ang pinakataas na may kapangyarihan sa gobyerno? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Barangay Tanod? Kasalanan ng Barangay Tanod? Hindi yung presidente? O presidente ng kapilya? At ang gobyerno ang nagdi-decide kung kailan magbebenta o kailan bibili. Baliktad nga lahat po ng mga central banks, ng mga bangko sentral sa buong mundo. Wala talaga, wala sa tama pag-iisip yung Pangulo natin. Baliktad Parang ang utak nasa talampakan. Pag ganyan na baliktad ang kanyang desisyon, ibig sabihin, hindi matino. Hindi matino. Dahil pag matino kang Pangulo, iwan ko lang dyan sa mga advisor na kapaligid nila pag mga loko-loko din yun. So, ibig sabihin lang natin na linuloko ang Pangulo natin dahil loko-loko yung mga advisor. Or, hindi lang nag-isip yung Pangulo natin yung sinabihan ng advisor. Baka sinabi ng advisor, ito mangyari kasi Pangulo, wag mo nating basta dito, yun na yun. Importante, kumita tayo. Huwag natin isipin bukas. Ngayon tayo dahil ang problema ngayon. Hindi bukas, ngayon. Yun, bininta. Para ano man yun? Bababa pa yun. Mas mahal pa ngayon. Kaya gaganansya pa tayo pag ibinta na natin ngayon. Dahil pag katagalan, medyo bababa na siya, bibili tayo. So, ibig sabihin, gaganansya pa tayo. Yun ang isip. Tapos hindi nangyari. Pamahal na pamahal yung ginto. Ang bumibili ng gold. Sapagkat mas maganda na marami kang ginto. Yan. Dito pustisong ginto lang yata ang binili. Pero pag hinanap yung ginto at hindi na nila ma-explain, paano yan mangyari sa kanila? Na-explain naman nila kung saan. Binenta naman. Pumasok naman yung pera. Ang issue ay binenta ng palugi. At Ayun may lang. nagsasabi pa na may kumita kasi syempre may komisyon. Di ba, halimbawa, nagbenta ka ng bahay, kay palugi yan, kay may tubo, di ba ang komisyon ng ahente base sa pinagbilhan? Opo. Hindi naman, Yun. Yun ang kagandahan. Pero ang masaklap dito mga kababayan, halimbawa, binta niya, halimbawa, per tons. Halimbawa, ito lang, 100 billion. Ayan. May bibinta ko sa yung gold, 100 billion. Pero ano ko na to, dinidil ko na to sa ibang gusto ding bumili ng gold. Sa'yo lang binigay ko ang pinakamababa. Halimbawa, bibili ka. Sabi, ganun ba? Sige lang, pag-isipan ko muna. Mag-usap lang tayo ulit bukas.
After 24 hours, madaling salita. Tumawag na yung dealer. Sir, ano muna tayo sa ano? Wala ka na pang decision doon. May bumibili doon. Tapos gusto na rin namin ibenta doon. Lamang ng 500 million yung offer nila. So doon lang namin ibenta. Kwento lang yun. Grabe naman. Tayo nag-usap kahapon. Grabe naman. Ang taas naman. Di na lang. Pag halimbawa, pag ipipilit mo, sabihin ko na lang na nagka-deal na tayo, hati lang tayo sa gitna. Yan. Kumikita pa sila sa komisyon, gumiganansya pa siya doon sa amount. Ang tanong, hindi ba yun posible? Posible yun. Yung taong bobo, pag pira na pag-usapan, magiging matalino yon. Parehas lang din. Pag yung taong matalino, pag-alukan mo ng pera para maging bobo din yun. Gets niyo mga kababayan? Anong nangyari ngayon dyan sa Senate? Anong nangyari dyan sa mga amoyong dyan, yung mga secretaries dyan sa ating Pangulo, sa executive? Nang dahil sa pera, yung alam natin, yung mga senador, yung alam natin na matitino sila dati, nang dahil lang sa pera, nagiging bubo sila. Ganun din dito sa pera. Kahit bubo ka, pag pag-usapan ng pera, magiging instant matalino ka. Pero pag wala kang pera, tapos alukan ka ng pera para maging bubo ka, kahit matalino ka, ayun, gagawin mo yun. Importante, may pera. Kumita ako. May commission ka. Hindi ako kumita, nalugi ako. Wala ka ng komisyon. Di ba? Hindi naman ganun ang ahente. Ayun lang. Yun ang ating problema ngayon. May nagbenta, binenta ng Administrasyong Marcos sa palugi at kaya kumonte ang ating ginto. Ayan. Yun. Ang tanong, sino ang komisyoner? Dahil nag-leak, may nagsabi na may kumita. Ngayon ang tanong, sino? Pangit naman sabihin natin na taga Malaysia, taga Indonesia, taga Japan, taga Sri Lanka, yung nangumisyon. Hindi naman siguro, di ba? Ay. Napakahilig nitong mga Marcos sa ginto, di ba? Di ba may Yamashita Gold? Di ba? Yamashita Treasure. Oo, merong Taliano Gold. Yun yung mga Taliano Gold. Yun ang mga kinikwento-kwento nila nung during election. Pag manalo yun si Marcos, yung Taliano Gold, yun ang salbar natin sa Pilipinas. Yung gold na yun, pambayad sa lahat na utang ng Pilipinas. Yun, yung Taliano Gold, yung ginagamit din yun pangbudol. Dami talagang nabubudol dyan, yung mga senior citizen na nabudol yun. Punta kayo doon dahil nagkahatian na ng gold. Hindi maintindihan, basta ginto. Napakahilig nila sa ganyan eh. Oh. Oo, kaya naman ito ang epekto mga kabibigan No, sa mga nangyayari po. Ang paglago ng ating ekonomiya. nako. Ay? Parang paglago ng buhok ni Senator Bato. Nawalay.
Sali pa si Senator Bato. Senator Bato! Ito po mga kababayan ha, matatawanan lang tayo. Dahil wala naman tayong magagawa dito. Yung mga kabulastugan, itong mga kapalpakan na ginawa na itong gobyerno, sinong nagsakripisyo? Tayo mga pobre, di ba? Sila nagpakasarap. Pumalpak man sila sa kanilang trabaho, hindi man nila magampanan ng maayos ilang trabaho, or sinadya nila na ganunin nila ang bansa natin para magiging pulubi tayo. Para pag pulubing-pulubi na tayo, para na tayo binubusalan sa ilong, tinalian sa ilong, dadalhin kung saan yung gusto nila. Dahil yun ang pinakasimple na pamamaraan para makontrol mo yung mga tao, gawin mo silang gutom, mangmang at pobre. Yun ang ginagawa ngayon sa gobyerno. Yung mga tao gagawin mong mangmang. Ito, kahit sabihin mo mababa na yung rating ng presidente natin. Di yun, numero lang yun. Nagtrabaho naman na maayos yung presidente natin. Maayos naman, maganda naman. Kahit mahal-mahal na, sabi, hindi, may mga mura tayo, may mura pa tayong bigas, di ba? Pag may calamity tulad ng nangyari sa lindol sa Cebu, yung gobyerno natin, doon nagpunta. Dala natin ng panindang mas mura, dala natin ng bigas na tag 20 pesos per kilo. Naga bright yung admin natin. Oo nga, oo. Bumagsak ha, since last year pa ito ha, nung pumutok yung tinatawag na floodgate o yung flood control scandal. Hindi, na-overwhelm lang. Na-overwhelm lang. Marami lang tubig, attorney. Sabi ni Marcos, marami lang tubig. Gumagana naman pala yung flood control. Marami lang talaga. Bumagsak at yung capital formation, ibig sabihin yung mga pag-invest, Opo. pangangapital ng mga negosyante sa mga bagong negosyo o pagdagdag ng kapital sa existing na negosyo ay parang noong pandemic ang level, ibig sabihin, parang ako. Parang si Senator Amy din. Bakit Mababa, naman? mababa. Grabe Bilang naman, po Senator Amy. Lagot ka dyan. Matangkad naman tingnan ko parang matangkad si Senator Amy. Ikaw lang mababa, attorney. Grabe. Patay tayo rito. Sabi bawal bawal. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi talagang very low. Hindi ko na ginamit yung word na mababa. Ako na gumamit. Bansot. I-class natin konti. Nagiging bonsai. Maliit pero cute. Very low ang mga investment. Noong panahon ni Pangulong Duterte, may pandemya. Opo. Di ba understandable na Oo. Accepted yun dahil alam mo natin yun. Hindi makakagalaw. Pero, ang spending ng gobyerno, nagpapatuloy yung mga proyekto, attorney. Hindi lang nakagagalaw yung mga ekonomiya, pero ito mga proyekto ng gobyerno, tuloy-tuloy. Kaya nga, kahit pa paano, nangungutang tayo para mabubuhay yung mga tao. Dahil ito po mga kababayan ha, sa panahon ni PRRD, naghanap ng paraan dahil wala tayong budget para sa pandemic. Para lang sa calamity fund, natural disasters. Pero sa pandemic, wala. Kaya naghanap ng paraan yung Pangulo natin kung paano tayo makasurvive. Pwede tayo pambili ng pagkain, sinong hindi makakilos, at yung mga tao pang tustos doon sa mga tao na para makasurvive. May marami talagang namatay. Ang ginawa na ng ating Pangulo, nang hanap ng paraan na para saan tayo makakita ng pera para ma-preserve ang buhay ng Pilipino. Yun.
Pero ngayon, walang pandemic. Tulad ng sinasabi ni Atty. Topacio, parang buhok ni Senator De La Rosa, walay. Walang namumuhunan, walang negosyo, lockdown, walang taong lumalabas eh. O kanino ka magbebenta ng mga kalakal? Wala. Sa mga Wala asong gala, din. hindi naman pwede, di ba? Sa pusang Walang gala. buyer, walang Oo, buyer. walang buyer. Ngayon, normal. Oo. Noong 2025. Ayan, may nagagalit, may tumatawag sa'yo. Ayan. Hindi naman yan. Kaibigan natin yan. Oh. pero Si attorney- Richard Chuateco. okay. Parang Richard, mamaya-maya na ha. Ayan, yan. Pero attorney, kailangan ba nating ipagmalaki itong mga binenta natin o ikahiya natin Ay, yan? dapat ikahiya natin. Kasi sabi ko nga, pambihira, Mm. lahat ng Bangko Sentral ay namimili ng ginto. Sila mismo. Tayo, nagbenta tayo kasi nga